Magandang gabi po mga Pilipinas at sa lahat ng mga tao sa Pilipinas at mga Pilipino. Kahit yan rin mga Chinese sa Pilipinas, magandang gabi na rin. Basta mga babait, magandang gabi. Sa atin po sa ngayon, ang pag-usapan natin ay isang magnanakaw. Di ba naalala yung papagawa ng libro si Sara Duterte? Kanya, isang kaibigan. Tapos lagyan mo ng litrato na sinuntok niya sheriff, isang kaibigan. Ganoon si Sara Duterte. Ganoon ang mga lahat naman ng mga opisyal natin dito ay wala naman talaga mga walang puso't damdamin. Lalo na dyan yung babae dyan na mayuro sa Pasay, si Mayor Amy Buaya Calixto Rubiano. Pinagiba mo, hinayaan mong magiba ang bahay ng mga mahirap sa iyong lugar? Bawal yan sa batas sa Republic Act 7279. Klarong-klaro sa Section 28, Paragraph C, sa Paragraph 8, no relocation, no demolition. Basta pag may utos ang korte na demolition, hindi pwede papayagan na magkaroon ng demolition kung walang malilipatan ang mga tao. Bakit mo ginawa yan, Amy? Tapos ang ginagawa naman, mga walang kwentang DSWD dyan, ano bang ginagawa nyo? Manghuli-huli ng mga bata na walang gatas? Tapos pala, bitawan nyo, mga matatanda dyan, kinukuha nyo, pakainin 2 araw, tapos bitawan nyo. Ang problema mo, Amy Calixto, una, may demolition, hindi na muna i-question ng demolition kung tama o mali. Ang question na dito ay, dapat ba na may obligasyon ka na tumulong sa lahat ng mga maralita na utos ng korte na gibain ng bahay? Hindi na dapat pinag-usapan yan. Tandaan mo, Republic Act 7279. Section 28, Paragraph C, Subparagraph 8, no relocation, no demolition. Kaya, lagi kong iniisip, dami na po, sa totoo lang, marami po akong subscribers na nasa area. Tandaan niyo po, ang panlaban ninyo ay kung matalo kayo sa korte, which is likely sa Pilipinas, basta wala kang pera, talo ka. Pero kung si Jinggoy ka, panalo ka. Tandaan ninyo, kahit talo na kayo sa korte, basta maralita kayo, hindi kayo pwede gibain ang bahay nyo basta walang malilipatan. At kung ginawa, kagaya sa Pasay, ang ginawa pa ng mayor na mayor na Buaya ata yun. Lakos na ng tawag natin, lakos din ng Pasay. Kunwari pa nag-leave noong Augusto nang giniba, nalumabag ka naman sa isa pang utos ng Republic Act 7279 sa Section 28, Paragraph C, na nagsasabi, pag tuwing may demolition, dapat may 1 o 2 opisyal ng lungsod ang pupunta at titingin para siguraduhin na nasunod pa ang mga panuntunan na nakalagay sa Section 28, Paragraph C. Dapat, kung nandun ka, nakita mo na sana na nagkamali ng sheriff sa Paragraph C, sa Paragraph 1. Kasi inuutos ng batas sheriff, Judge Rowena Nieves-Tan, inuutos ng sheriff, inuutos ng batas sa sheriff na maglagay muna, maggagawa siya ng petsa kung kailan siya, magtatalaga siya ng petsa kung kailan siya gigiba. Pero siguraduhin niya na may 30 araw na palugit. At siguraduhin niya, makipag-coordinate siya sa mayor ng syudad. At ang mayor naman, may obligasyon maghanap ng relokasyon para sa mga tao. Ang nangyari ito, hinayaan niya. Palaboy-laboy nga ng mga bata. Hinahabol, nag-aaral sa kalsada, natutulog. May mga bata doon, hinabol na. Hindi ko alam kung paano. Ito, tingnan niyo mga kwang kanina. Mga nangyaring istorya kanina. Kaya, Amy, ihanda mo na sarili mo. I am now declaring all-out war against Pasay local executives.
Tandaan mo, ang unang gagawin naming kaso, mga child abuse cases. At ang pipirma, mga nanay, tatay, at mga anak nila. Hindi ko alam kung paano mo lusutan ito. Dapat, maparusahan ka na ng busman, mapasuspindi ka. Hingi namin, masuspindi ka sa 6 na buwan. Oh, bago natin ipresenta yung magnanakaw na si Jinggoy, kung paano siya nanalo sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, ipresenta mo na natin ang mga kawawang mga bata sa Pasay. Yan na sila ngayon. Iyan ang unang litrato. O yan. Tingnan nyo. Nagkahanap ng konting silungan. Ha? Tapos, mamaya ko nilabas yung pulis ng mga tarantado. Tapos yung naka-pink na tao yan, andito yung kanyang anak. Tingnan mo. Tumakbo siya, hinuli ng DSWD ang misis niya at saka 2 niyang anak. Buti siya, hindi siya nakita, kaya hindi siya nahuli. Ano, papakainin 2 araw tapos bibitawan? Ayan, ano pangalan nito? Mark Labastera. Andak. O yan, ang anak ni Andak. Oh. Ay, halatang gutom ang bata o sanggol. Naku. Ay. Padalhan natin na mamaya ng panggatas. Yan ang sanggol ni ano. Ang asawa niya at saka 2 anak. Tinangay. Kasuhan na lang ng kidnapping yun ng gano'n. DSWD na yun. Walang formal na gawain. Ba't kayo bang habol manghuli? Kinakampihan pa kayo ng mga pulis. O ito naman, mga maswerte sa kanilang grupo, kahit papano, nakabuo pa rin ang uniforme. At mag-aaral pa rin kahit na walang bahay. O ito tingnan nyo. Ayan o. Yan, nag-aaral yan. Kanina, wala pang mga baon. Yan. Kung ba squatter sila, wala na silang karapatan. Amy Calixto Rubiano. Asan ang puso mo? Baka nasa paa ang puso mo kasi naninipa ka. Ito naman ang iba, oh. Yan, tingnan mo yung bata sa folding bed na nakatulog sa harap ng Alphamart. Oh. Paano yan? Ito pang isang bata sa harap ng Alphamart. Nakaharap ng silungan at matulugan sa tabi ng bangko. Yan. O yung kawawa mga bata, oh. Tingnan mo ginawa mo, Amy Calixto. Rubiano, mag-resign ka na dyan. Ito pa ang ibang mga kabataan. Anong kinabubuhay ng mga ito? Nangangalakal, ibig sabihin, no, naghahanap ng ng mga bote, no? Plastic, bakal, at ibibenta, pambili ng bigas, at kung ano makakain. Yan na sila ngayon ang hanap buhay. Tapos, habang nangangalakal sa naghanap, hinahabol pa sila ng pulis Pasay at kasama ang DSWD. Hindi man lang papakain 2 araw tapos bitawan naman. Anong klaseng DSWD meron tayo dyan? Lex Gatchalian, tanggalin mo na yung DSWD mo dyan sa Pasay. Mga walang ginagawa.
Ito pa. Mayor! Anong masasabi mo rito, Mayor? Ang tawag siya ngayon, Mayor Lacoste. Yan, Mayor Lacoste. Ano ang nangyari dyan? Mga bata mo sa Pasay, walang matulugan, walang bahay. Ayan, baby. Baby, saan ka nakatingin? Hinahanap mo ba si Nanay Amy Calixto? Hindi mo na siya makita, baby. Ito pang iba. Mga bata. Nanonood sa cellphone, isang cellphone, apat sila nanonood, sinishare nila. So, yan po ang kalagayan ng Pasay sa ngayon. I will never let a day pass. Total, bukas, holiday. Ninoy Aquino Day daw. Samantalahin kung Ninoy Aquino Day at gagawan ko sila ng reklamo, unang reklamo, child abuse laban kay Amy Calixto Rubiano. Yan po ang aking regalo sa iyo, Amy Calixto Rubiano. Napakawalang kwenta mong mayor ka. Ina ka rin, di ba? Kailang putang ina. Ay, sorry. Pagkita ko may mga pulis na gahaman. Ito pang iba. Ako, nalulunos ako kung paano hindi ko makayang tingnan to. Lagi lang, araw-araw na lang, walang pababago. Yan. Mabuti naman at mabait yung may-ari ng Alphamart. Pinapatulog sila sa sa gilid. Yung iba, tingnan nyo. Wala na. Itong bansa natin to, bansa ng bansa naman darambong. Ayan. Tapos, itong mga pulis na nahuli, sa litrato kanina, ipalabas ko. Sila po ang umaalalay sa mga DSWD na nang huhuli. Ito. Makukuha niyo man ang mukha. Mga hepe ninyo, tingnan niyo itong mga pulis niyo. Yan, kilala yung mukha niyan? Hindi ko na makita yung pangalan eh. Pero mukha, si Miranda ba to? Station 1 ng Pasay City Police. Ayun. Sige, star of the show talaga kayo. Hanggang dyan na muna tayo. Dadako na tayo ngayon sa pinakamalaking problema ng bayan. Ano yon? Yung corruption. Ang pinakamalaking problema ng bayan ay yung pagnanakaw ng ating mga politiko. Ang pag-usapan natin na magnanakaw ay walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Kanina po, nakatanggap siya ng utos galing sa Sandigan Bayan na yung kanyang motion for reconsideration ay nanalo siya. Yung natira niyang dalawang kaso ay binaliktad kung saan dati sa kasong plunder, nung nagdesisyon ay pinawalang sala sa kasong plunder kahit na maraming sapat ng ebidensya ng itong mga Sandigan Bayan na mga walang kwenta, kaya kailangan na tao na mismo humusga. Pagkatapos, ginawa pa na muro-muro ng mga Sandigan Justice nito, na kunwari ay
sinintinsyahan nila si Jinggoy sa sala, bribery at direct bribery. Nung nakaraan, nung lumabas ito, sinabi ko na sinasadya na ipapanalo si Jinggoy. Kasi hindi po pwede magiging bribery ang kasalanang plunder. Kasi ang teorya dito, hindi po umabot sa 50 million ang nadambong, kaya walang plunder. Yan ang katwiran ng Sandigan Bayan. Sa kwintada ng Sandigan Bayan, tiningnan nila yung AMLAC. Nakalagay sa AMLAC na pumunta sa bank o pumunta kay Jinggoy ang 70 million pesos. Pero 183 million pesos ang kinaso laban kay Jinggoy na ninakaw niya sa pamamagitan ng PDAP niya. Pero ayon daw sa ebidensya, sabi ng Sandigan Bayan, 70 million lang daw nakita. Kaya lang, yung sa 70 million, 36 million lang daw ang tiningnan uli ang konfirmado na nakapasok sa bank account ni Jinggoy. Tandaan niyo yan. So dahil hindi umabot ng 50 million, inabswelto ng Sandigan Bayan si Jinggoy. At kung bakit hindi, ito sinabi ko na nung nag-vlog ako nung nanalo siya, January ba yun? Na sinadya ito. Kaya ito ngayon, kanina, nanalo na. Ang sadya ay napatunayan. Okay. Binaliktad ang kaso, ang sentensya na bribery at indirect bribery, binaliktad mismo ng Sandigan Bayan na mga justices na sila mismo nagdesisyon na guilty to si Jinggoy nung una. Grabe. Wala na talaga. Kung sino ang mga magnanakaw sa Pilipinas, siya po ang nananaig. Wala ring pinag-iba sa kaso ng kapwa niya senador na si Lito Lapid. Ha? Although may isa pang kaso na natira si Lito Lapid. May isang kaso siya na binasura dahil sa technical. Ano ba yung technical? Dahil sa hindi gumagalaw ang ombudsman sa pagpatakbo ng kaso laban kay Lito Lapid, ang ginawa nila ay ganito. May tumawag sa akin. Ang ginawa nitong mga ombudsman na to, ang problema ko dito, nilatag nila na 183 million ang nawala. Ngayon, napatunayan nila na sino-sino ang taong involved. Si Jinggoy, si Napoles, tapos yung tao ni Jinggoy na appointment secretary daw, pero sabi, chief of staff na si Pauline Ceres Labayan, tapos si Juan Nang, ganito ang ginawa ng ombudsman. Ang ombudsman, sana patunayan nila na ang iba kasing pera, ito si Jinggoy ulo. May tao siya si Pauline Ceres Labayan. May isang tao na ginamit sa pangalan ay Juan Nang. Pero lumalabas na yung nagbukas ng bank account ng pangalan ay Juan Nang, pag tinignan mong sulat kamay, ay si Jinggoy din ang sulat kamay. Itong Pauline Ceres Labayan ay chief of staff niya. So ngayon, ano ngayon ang nangyari? Inabswelto ng Sandigan Bayan si Jinggoy sa salang plunder kasi 36 million lang ang nakwenta na pumasok sa account ni Jinggoy. At sinabi na yung 34 million ay pumunta kay Juan Nang at saka kay Pauline Ceres Labayan. Ang problema nito, si Juan Nang ay hindi na aresto. Bakit? Paano mo ma-aresto? Para maipresenta sa korte, para mausisa kung kanino yung pera na nakuha niya, kanino niya binigay. Milyones pa naman. At saka si Pauline Ceres Labayan, hanggang ngayon ay hindi nahuli. Kung hindi siya nahuli, hindi siya ngayon mausisa kung kanino niya dinala yung perang tinanggap niya. Kung ako tarungin mo, si Pauline Ceres Labayan ay binigyan ng pera ni Jinggoy yun para magtago sa ibang bansa. Ganon po yun. So ano na ngayon ang nangyari? Nilatag ng ombudsman na ganitong problema nila, no? Wala silang nakuhang ebidensya na magsasabi
Maliban doon na may patunayan, may kutsabahan, si Pauline Teres Labayen, tsaka si Jinggoy, at tsaka si Juan Nang, at tsaka si Jinggoy. Pag-usapan natin si Juan Nang. Sinabi ko na ang handwriting ni Juan Nang na nagbukas ng bank account ay handwriting din ni Jinggoy Estrada. Ano ang pagkakamali ng ombudsman na makikita mo na binenta nila ang laban? Sigurado ako tumanggap ng pera kay Jinggoy yun. Anong ginawa ng ombudsman? Kasi sila naglalatag ng ebidensya. Ang ginawa nila, hindi sila nagpatawag ng handwriting expert. Tanging handwriting expert lang sana ang makapagsabi na ang sulat kamay ni Juan Nang ay siyang sulat kamay din ni Jinggoy Estrada. Pero hindi ginawa. Ano ibig sabihin? Binenta ng ombudsman. Pangalawa, si Pauline Teres Labayen ay hindi nagpakita, pero napatunayan na yung pera galing kay Napoles ay napunta kay Pauline Teres Labayen yung isa. So kung napatunayan, ano ngayon? Ang sinabi ng Sandigan Bayan, kahit pa Chief of Staff ni Jinggoy, si Labayen, ay walang ebidensya na nagtuturo na yung kinuha o tinanggap ni Pauline Teres Labayen ay kay Jinggoy yun. Yan ang sinasabi ko. So, nangyari, kumakapitalize sa hearsay. Hearsay, alam mo yung hearsay, ginagamit ng mga magnanakaw yan sa Pilipinas. Kaya sila nananalo sa mga kaso. Ngayon, anong mangyari? Dahil sa walang ebidensya na magdadagdag na may kutsabahan o kunsabahan, si Pauline Teres Labayen at saka si Jinggoy, sinabi ng Sandigan Bayan Korte na hindi nila pwede sabihin na yung napuntang pera kay Pauline Teres Labayen ay kay Jinggoy din. Naku, kaya kayo mga kongresista dyan, si Attorney Jinky Luistro, dapat ang ginawa mo, tinanggap ninyo ang lahat ng testimonya na hearsay. Kagaya kanina, yung dalawang tao, kung ako tanungin mo, ay parang hindi ako naniwala nung una na totoo ko ito na pinagorgor ni Duterte yung 3 Chinese na ginawang dinuguan. Bakit tinanggap nyo? Panay kwento lang. Dami pa iba't tatanong. Panay kwento lang, tinanggap nyo. Pero hindi ko kayo haharangin sa ginawa nyo pagtanggap ng kahit anong testimonya. Kasi ang posisyon ko dyan, kahit hearsay man yan, kailangan nyo tanggapin para magkaroon kayo ng pag-aaral, para malaman nyo kung paano nagpapalusot ang mga magnanakaw at makagawa kayo ng batas na pangharang. Ngayon, dahil walang batas, nakalusot si Jinggoy. Pero kung mayroong batas na ganito, gawa kayo na maraming batas na sinasabi ko na presumption. Ano yung presumption? Kapag isang tao ay napatunayan na siya ang nakabenepisyo o ang gumana sa isang krimen, ibig sabihin siya ang may pakana. Siya ang author. Ganito lang kasimple. Sa kasong murder, kung may testigo laban sa kaso sa isang tao at pinatay ang testigo, sa tingin mo, sino nagpapatay? Di yung taong yon. Hindi na pinag-usapan dapat kung sinong aktual na inutusan. Kaya yan po, gumawa kayo ng batas na presumption. Pwede ba yan? Makapasa ba yan sa proof beyond reasonable doubt? Sagot, opo. Bakit po? Makapasa din po yan sa tinatawag niya due process. Opo, makapasa. Bakit? Ganito yan. Pag ginawa niyo batas na ang sinuman na siyang senador, na ang kanyang tauhan ay nagnakaw sa PIDAP, ang senador ay tinuturing na siya ang mastermind. Pwede? Pwede. Bakit? Hindi mo na kailangan proof beyond reasonable doubt. Basta may batas kayo nilagay na ganon, ibig sabihin, alam na ng senador, alam na ng congressman na may batas ganon. Na ang ibig sabihin, pag alam niya batas na ganon, hindi na siya hahayaan na sasabihin, ay nagkamali ako, ay hindi ko alam, ay
nalusutan ako ng mga tao ko, hindi mo na pwede ikatwiran yan dahil may batas na kapag nalusutan ka, sorry na lang, ikaw ang ikukulong. Jinggoy Estrada. Dapat may batas na kapag ang tao mo ang napatunayang tumanggap ng pera ay dapat sa iyo yun na boss mapupunta. Dapat ikukulong ka, Jinggoy. Pero ano nangyari? Wala daw ebidensya. So ngayon, ibig sabihin, hindi nag-insisti itong mga ombudsman ay anong problema? Binebenta nilang laban. O, tingnan mo. Tingnan mo yung ginagawa ng ombudsman. Sabi ko, yung nagbukas ng bank account, si Juan Nang, ang sulat kamay niya ay kapariha mismo sa sulat kamay ni Jinggoy. Sino yung Juan Nang? It is Jinggoy. Wala siyang pinagbabago, like father, like son. Bakit? Si Erap doon, ginamit niya Jose Velarde, pero siya rin yun. Ito naman, Juan Nang, si Jinggoy din yun. Kaya lang, binayaran talaga ang ombudsman na nagpipresenta ng ebidensya. Bakit? Ipatawag lamang nila yung mga opisyal ng bangko kung saan nagbukas ng account si Juan Nang. Hindi nila ginawa. Para matatanong kung nakita ba na, kilala ba na si Juan Nang? At makuha yung litrato ng Juan Nang doon sa bangkong yun. Hindi ginawa. O yung Akikay Corpus, sabi niya, fake news ako. Di ikaw fake news, kaya hindi mo paniwalaan kasi mga kakampi mo binabanatan ko. So ngayon, dahil hindi nyo ginawa, nakakalusot na naman ang isang magnanakaw. Mandarambong pa, hindi basta magnanakaw. Sino ba kaya ang hindi maniwala na si Jinggoy hindi kumita? Naalala ba nyo yun? Na si Ruby Tuason ay nagbulgar siya na siya ang nagbigay ng pera milyon-milyon kay Jinggoy sa opisina ni Jinggoy sa Senado? Naalala nyo ba yun? O tapos, sinabi ng Sandigan Bayan, hindi ka panipaniwala. Sige, tingnan ko nga. Analyzein natin anong takbo ng kwento ng testigo na si Ruby Tuason. Ganito po yun. Si Ruby Tuason, nagsasabi siya, nandun pa siya, may sa parking lot, pinakat siya ni Jinggoy at binigay niyang pera. Tapos, ang ginawa pa ni Ruby Tuason, para hindi siya makasuhan, sinuko niya, sinurinder niya ang kanyang ninakaw na pera. Binalik niya sa pamahalaan. Ibig sabihin, kung si Ruby Tuason ay kusang loob na binigay niya ang kanyang ninakaw na pera sa pamamagitan ng pagiging ahente ni Napoles kay Jinggoy, ay ano ibig sabihin? Si Ruby Tuason ay hindi nagsisinungaling. Biro mo matanggalan ka, magkano binalik niya? 100 million ata binalik niya sa gobyerno. Yung isang mansyon niya sa Forbes Park, binenta niya at saka binigay sa gobyerno. Gagawin ba yan ng isang tao kung hindi siya guilty? Kung guilty siya, ibig sabihin, totoo na guilty rin si Jinggoy kasi ang kanyang kwento ng buhay, kinanggap niyang pera bilang komisyon niya mula doon sa PDAP ni Jinggoy. Na tinanggap niya mula kay Napoles. So ngayon, si Ruby Tuason, ginawa siyang state witness. So kung inamin ng state witness na yung pera na sinauli niya ay nanggaling sa PDAP ni Jinggoy, bakit hindi mo ngayon sabihin na guilty si Jinggoy? Si Akikay Corpus, hindi mo alam ang kwento. Nandun ako, meron akong katibayan na kinwento ko kung paano nagnakaw si Jing Capel sa mga buwis. Hindi ba narinig yun? Di ba tamimi mga congresswoman? Hindi nila alam kung paano i-compute ng tax na buwis na nawawala, 12 billion kada taon. Kaya ikaw, Akikay Corpus, bata ka ni Jing Capel. Abangan mo, meron kami nakuhang ebidensya. Tandaan nyo, Jing Capel. So ngayon, pagkatapos nyon, sinabi ng Sandigan Bayan na dahil hindi umabot sa 50 million ang napatunayang pumunta kay Jinggoy, kaya sentensya na lamang siya ng mas mababang krimen. Anong ginawa ng Sandigan Bayan ng mga
mga justices. Sinintensyahan siya sa kasong panunuhol. Mali naman. Maling-mali. Nung lumabas na yon ang desisyon ng araw ng January, nag-vlog kagad ako, sinabi ko, ito'y pakana ng Sandigan Bayan Justice at sinadya na bribery ang iko-convict kay Jinggoy para baliktarin ang kaso. Nangyari nga, kanina, nilabas, nangyari, binaliktad nila, sinabi nila walang bribery. Mga luko pala to eh. Paano magkaroon ng bribery? Suhol. O, tarangin ko kayo, sa kwento lang ha, simpleng kwento lang, hindi mo na kailangan maging abogado. Ano ang kaibahan ng panunuhol kaysa pagnanakaw ng pera ng pamahalaan? Pag ikaw nagnakaw ng pera ng pamahalaan, ang pagnanakaw mo ay nanggaling sa pamahalaan ng pera. At nakukuha mo yan pagkatapos mo gumawa ng diskarte para manakaw mong pera sa pamamaraan ng ano-ano. Pwede mong yariin ng bidding, pwede mong mayariin ng kung ano-ano. Kagaya kay Napoles, niyari niya kunwari, binigay pera dito, pero ang kalahati ng pidap ni Jinggoy, binigay niya kay Jinggoy. Ganon din kay Bong Revilla. So ngayon, ano naman ang panunuhol? Ladies and gentlemen, siguro hindi nyo na kailaman, kapati si Akikay Corpus, alam niya ito. Ano ang panunuhol? Ang panunuhol ay nauna binigay ang pera sa opisyal ng bayan o sa pulis para gumawa ng kabalbalan ng pulis. Nauna binigay, ito ko Jinggoy, huli tinanggap ang pera. Paano magiging bribery yun? Paano magiging soul yun? Ginagawa niyong bubo Pilipino eh. Tapos, ang ginawa nyo ngayon, pinawalang sala nyo completely si Jinggoy. Yan po. Yan ang napapala ng Pilipino na bumubuto lagi sa mga sikat, kagaya kay Akikay Corpus dito. Okay? So hanggang dyan na muna siguro ang ating tatalakayin, at least nakita nyo na kung paano. Touch on, galawin naman natin din kay Bong Revilla. Madali lang ito. Kung paano na-absinto si Bong Revilla. Inakusahan si Bong Revilla na nagnakaw siya ng 124 million mula sa kanyang PIDAP. Ang PIDAP kasi siya nag-endorso. Sasabihin niya sa opisina, ibigay mo kay Janet Napoles ang pera at kasi Janet Napoles na magpatakbo ng proyekto. Ganon din yung ginawa ni Jinggoy. Sumulat siya sa ahensya ng TLRC kay Dennis Cunanan at ibigay kay Janet Napoles ang pera at si Janet Napoles na mapatakbo ng proyekto. Pero ang ginagawa naman ni Janet Napoles, kunwari lang yon na may proyekto. Gagawaan, pirmahan nila yung mga pangalan ng tao na kunwari nakatanggap ng pera. Tapos ibigay yung mga papel na yon bilang pag-liquidate o pag-liquidation para patunay sa Commission on Audit na napunta sa tama ang pera. Pero hindi napunta, hinati nila, binalik. Ganon din ang akusasyon kay Bong Revilla. Binigyan niya ng endorsement ang isang ahensya na inuutosan na ibigay kay Janet Napoles ang budget niya na PIDAP para si Janet Napoles na magpatakbo kung paano at saan niya gagamitin. At ang gagawin ni Janet Napoles, hahatiin niya ang pera pag nakuha niya, ibigay niya kay Bong Revilla kalahati sa kanya, at hati-hatiin niya mula doon sa pamimigay niya sa taga-opisina na nagbigay ng pera. At ang gagawin niya, kumukuha siya ng mga pangalan sa yellow book, sa yellow pages ng PLDT. O di kaya minsan sa bar exam na nakapasa, kinuha pangalan, tapos pirma. Ganon ginagawa nila. So ngayon, paano nakalusot si Bong Revilla? Nakalusot si Bong Revilla sa pamagitan ng kanyang depensa na nagsasabi ay piniki lamang ng kanyang chief of staff na si Attorney Cambe ang kanyang firma sa pag-endorso. So kung hindi siya nag-endorso, hindi siya ang kumuha kuno. Maniwala ba kayo dyan? Kaya dapat magsagawa ng bagong batas na kung ang pagnanakaw ng iyong tauhan, dapat ikaw makukulong kahit wala kang alam. So ganun ginawa niya. At itinulak kay Atty. Cambe na namatay sa hirap, sa COVID, sa bilibid.
Inabsulto si Bong, pero si Atty. Cambi ay namatay sa loob ng kulungan sa kamay ni Bantag. Ganun po ang ginagawa ninyo. Kaya nakita nyo, marami pong magnanakaw na absuelto lahat sa kaso. Ha? Absuelto lahat kasi magaling sila magtago. Wala ka pong magnanakaw. Bihira lang magnanakaw na huli. Kaya ganun din si Jing Kapil. Magaling magtago. Lito Lapid, magaling magtago. Daming-daming mga mansyon. So hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat. Siguro mamaya o bukas, ikwento ko kung paano pinapatay ni Duterte na parang dinuguan ang 3 Chinese doon sa Davao City Penal Colony. Ha? Shortcut lang na pagsasalita. Pinapatay niya, inutusan yung 2, si Francisco Magdadaro at saka si sino itong pangalan to? Leonardo Tan. Sinaksak nila yung 3 Chinese na nakukulong, nilipat doon sa Davao Penal Colony at nilagay sa Bartolina. Sila magkasama, yun pala, ang kanilang pakay ay para mapatay nila. At binigyan sila ng opisyal ng Bilibid ng mga kutsilyo o 29 o di ka balisong at iyon ang ginamit nila sa pagpatay doon sa mga 3 Chinese. Ha? So gano'n lang muna kaigsi. Sa sunod natin i-detalye. Tapos isa pang detalye, kwento, mabilisan lang, ay nahuli sa Indonesia ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Go. Kasama si Cassandra Leong. Si Cassandra Leong, girlfriend ng kapatid ni Alice Go. Na si Cassandra Og ang nagpapatakbo ng pugo sa Purak. Pero nahuli sila. Nakakatawa. Sa Indonesia, napusasan sila. Pagdating sa Pilipinas, ang sumasalubong VIP treatment pa. Yan ang Pilipinas. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo. Pastora Raela, Shalom, Super Mamshi. Tapos Divine Grace, puro kawatan sa gobyerno, ang hindi yung bagong panganak. Lorenzo Mercurio, salamat sa pagod ng effort mo. Tony Toto, Agal String Guitar, watching from Alabang, Muntinlupa. Sunny Acabado, Divine Grace, Elson Jucampo, Janila, Agri Guam. Si Akikay Corpus, ano to? Kalaban to. Kontrapartido. Les Pragada Tindok. Tapos si Joe Catalan Upilas, tapos si Jose de la Cruz, si Titina Gallardo, Jose de la Cruz, nabayaran Sandigan Bayan. Hindi Sandigan Bayan po nabayaran, kundi mga justice ng Sandigan Bayan. Pero in fairness, ang regulasyon sa Sandigan Bayan, 3 ang justice na magdidesisyon. Pero sa nilabas na basa ko kay Jinggoy na pagwawalang sala, 5 justice ang pumirma. Ang ibig lamang sabihin, 2 sa justice ay kumontra. Ibig sabihin, hindi conforme sa desisyon ng 2 justice. Dapat, bukas, pag-aralan natin, pag mabuksan natin, hihimukin natin, mag-petition tayo kay Samuel Martires na magsampa sila ng kaso na tinatawag na petition for certiorari sa Supreme Court para mabaliktad ang kaso, ang conviction ni Jinggoy Estrada. Okay, Rogelio Tapado, Maricho Embay, Ondoy Leon, PEC 0925, Mindagahe, Rogelio Tapado, Cynthia Manalo, Crispin Rivera, Maya Pabingi, Ondoy Leon, Danilo Mactal, Rolando, Jonathan Catamio, Jesse Naarbe, Sunny Day, Ondoy Leon, Imor Nival, Jesse Nuarbe, Kusinirong Pastor, Benny Lamela, Zenny Tesner, tapos Castor Narumbaba, si Ondoy Leon. Sabi niya, ganyan din ang ginawa ni Mayor Vico Soto sa Erso Bacario Umana. Pinadimulos niya na walang court order. Ang delikado si Vico Soto dito. Lisel Balmores, Asan Fran, Jose Abingona, Arvin Mogues. Sige, at least binigyan ko kayo ng aral sa batas na alam nyo, kahit kayo ay barong-barang ng bahay nyo,
hindi kayo pwedeng basta-basta gibain ng bahay kung wala kayong malilipatan. Tandaan nyo yan. Eduardo Tolentino from California. Agal string guitar, count me, kababayan. O, yan muna ang atin, Onofre Cabrera. So, shout out kay Atty. Manny Saez de Sanaga, kay Melvin Derperto, sa grupo namin dyan sa K-Ban International, si Tato Mendoza, dyan sa Naga. Magtumakbo na lang Vice Mayor ni Lenny Robredo. Si Lenny kasi tatakbong Mayor sa Naga. Ano pa? Si Ernesto Lagramada, shout out sa iyo dyan. Sino pa shout out ko rito? Si Doc Ake, dyan sa Lian, Batangas. Shout out. Dami nyo, hindi ko na maalala. Pero anyway, with or without shout out, kailangan natin mananaig ang Pilipino at ang Pilipinas. Okay? So, magandang umaga! Magandang gabi! Jingo Estrada! Isauli mong pera!